Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Magandang araw mga kalapatids, mga ka-advanced hobbyists. So welcome to Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim, and our special guest ay isa sa mga famous at isa sa mga legendary fanciers po natin sa PHA, PFC, BBCM. So kakatapos ng BBCM, walang iba kundi si Boss Saldi Garcia. Boss, thank you po. Thank you for having me. Thank you, Sir Jimmy. Thank you, Aaron. Yes, po. Ayun, Boss, ano din naging performance nyo ngayong South? Nitong nakaraang South natin, yung pinaka magandang naging record ko is yung sa BBCM, first overall, young bird, second overall, all bird, fifth overall, all bird. Then sa PHA, all bird lang, seventh overall, all bird. Then sa PFC, meron akong second overall young bird, third overall all bird. Puro overall na ready ka. Hapon award. Swerte lang, sir. Swerte lang. Kaya di po nakakuha ng pick-up sa kanang motor, no? Yeah. Yes po, yung sa BBCM, ang napanalunan ni si Hilux. Hilux. Then cash 1.3 something. And NMAX. Sa motor. Actually, sa PFC, nanalo rin ako ng motor ADB. Pulling, motorcycle pulling namin. Sana all. Yeah, congratulations. Swerte lang. Ng motor. Hindi man ako nag-motor, sir. Pero makakot kayo ng motor. Every year may motor kayo, ha? Swerte lang siguro. Hindi swerte niya kasi very consistent. So, yes, consistent. Hindi past 10 years, makita ko yung performance mo. Yes po. Never, hindi mo, wala sa result. Yes, Kat, sa PFC, every season, lagi na sa top 10, hindi nawawala. So talagang ang galing. Bless lang talaga siguro. Kasi saka, ang laki ng puso niyo, boss, pagdating din sa pagtulong. I think ang success mo sa breeding. Yes po, That's sir. what I'm going to ask you now. Yes po. Paano ka mag-breeding? I think you breed among your winning lines. Yes, sir. Ako po ay, ang line ko lang po is 4 lines lang gamit ko. Yung kay Peter C., Victor Lim, Fiberman, yung kay Sir Henry Tanpa. And then the latest, yung pinasok ko lang is yung import namin ni Mono Campo na Van Domelen. Yung Van Domelen imported. Yun lang yung imported na nag-click sa linyada ko. Yung imported means for middle Long distance, sir. Yes, sir. Actually, kaya ko lang nasabing yun ang nag-click dahil first gamit ko pa lang, sir, nag-perform agad sa akin eh. Then second year ginamit ko, nag-solo San Francisco ako sa PFP noon. Kaya that's the time na sabi ko, pwede itong i-blend sa ibon. So, kaya I know yung bloodline ng BBCM overall. Yes, ano yun, sir? Yung father side niya is yung Peter Sico. Ang mother side naman niya is yung anak ng Golden Pair ko na tinatawag. Mostly doon, Peter si Victor Lim yung bloodline ng... Yung Golden Pair mo, anong bloodline? Yung Golden Pair, sir, yung si Isgaw ko is Peter C yun. Okay. Yung Peter C, na pinaris ko siya doon sa Solo San Francisco ko, na yun yung sinasabi kong apo nung Van Domelen. Van Domelen, infusing pista, sir. Yun yung nag-aanak sa akin na kahit saan ko ipares sa line ng ibon ko, gumagawa. Kaya tinawag kong Golden Pair. Peter C, 100% Victor. Meron, sir, Parang alam ko, merong may Victor, may Fiberman, halo-halo rin ang ibon ni Peter C. Kaya kung tawagin ko lang sa Peter C, hindi rin mas masabi ni Peter sa eksakto kung ano yung composition ng parang pinangalanan na niya, ibon na niya, Peter C na, parang ganun, sir. Blended na niya. Kung punta ko kay Uncle Victor din, mga sing-sing ni Peter C yan, doon lahat. Yes po, yes po. At saka kahit sa record book ni Sir Victor, alam ko nandun ng pangalan ni Peter. Which is, yun ang naging sa akin, naging successful na bloodline na ginamit ko. Mostly, sir, ang ginagawa ko is pandipad ko line breed. Okay. Line breed. Tapos, pagka... line breed mo? Related, naglilipad po ako ng uncle sa pamangkin, gano'n. 1-3 ka. Apo, tapos lolo-lola, magpinsan. Ang hindi ko lang nililipad, mag-ama, Inbreeding yan. Yes, and tsaka yung full seed. Line breed nililipat ko po. Pwede yan. Pero pag nagtabi ako ng pang-materials, ang ginagawa ko, magkapatid, ng winning lines ko po, magkapatid.
Yun ang pinakamaganda eh. Yes po. Full SIM. Full SIM Yes. na Lock breed yung tawag ko po. Lock breed. Yun ang, kasi alam ko, yung gene niya at gene nito. yes, same, yes. So, hindi lalayo. Kaya mostly ng mga ginagamit ko, magkakapatid eh. Like yung nanalo sa akin ng 2021, si Aura, solo winner ng PFC, All Bird. Young Bird yun, actually, pero naka-old band kasi nga, naubusan ako ng sing-sing. Yun, tsaka yung nanalo ko sa BBCM, full cousin. Ang nanay at tatay nun, magkapatid. Tatay ni Biyaya at tatay ni Aura, magkapatid. Nanay ni Biyaya, nanay ni Aura, magkapatid. Parang lang ako magkano mag-breed. lang sila, no? Full cousin Full talaga. cousin. Talagang full. Both parents sila talaga. Magkapatid. Yes. Ganun lang ako mag-breed. Kaya, pero basta yung line na yun talaga every year nananalo sa akin ng superset. Although, pas superset, hindi ganun, hindi tulad ng pinanalo ni Biyaya na talaga sobrang laki. Yes, Pero yearly, nananalo sa akin yung line na yun. Hindi napapatid yun. Talagang always yun. May superset winner palagi ako doon. Kumbaga, kung di na din sa inyo, sa ibang nag-acquire din sa inyo, marami din nananalo. Yes. Yun lang. Kasi pag nag-out naman kasi ako talaga ng ibon, talagang binibigay ko. Kung ano yung ginagamit ko, yun din ang binibigay ko eh. Yes. Hindi ako remember na Yes. meron akong ibon na huwag na natin pagkitin ko kay nino galing. Sabi ko kay Aaron, Ron, hindi nag-click sa akin to. Binili ko ng mahal. Yes. Pinadala ko sa kanya isang training box. Sabi ko, Ron, pamigay mo na lang to. Huwag mo na lang ibenta. Which is, magandang ano rin po sa amin yung that time. Kasi pina-auction namin yung ibon. Maraming natulungan yung ibon. Kasi siya, hindi nag-click sa ibon ko noon. Sabi ko, mahal pa ng bili ko ng mga eh. Sabi ko, Ron, wag mo na lang sabihin kung ano, kanino galing. Sa'yo na to. Isang training box, sir, pinadala ko sa kanya. In-out ko talaga lahat yun. Pero hindi ko pinabayaran yun. Bigay mo na lang pang ano ko. Kasi ayoko mag-out pagka sa akin hindi gumawa. Ayoko talagang ano eh. Gusto ko pag in-out ko, alam ko yung best ko yung binibigay ko. Ganun. Kaya kay parang Nelson, 2 years ago, I think, Yes, set niya. team set winner, sir. Yes. So, yun, saksak ko lahat sa kanya yun, di ba? Yes po. Nagpasaksak sa akin. Ay, saksak mo. Sinaksak ko siya. Then, kung ano yung gamit ko, yun yung gamit niya. Actually, siya number 1 sa team set. Ako number third place lang sa team set. Tinalo pa niya ako. Kaya sabi ko, swerte talaga. Sabi naman niya, nasa flatline. sabi, kaya ngayon, meron ulit siya sa akin, pero saksak na 5, sir. Kaya, kumbaga, kasi breeding ko yun lang eh. Ganun lang breeder mo? Marami, sir. Marami. Kaya lang, talagang sila-sila lang din. Magkakabag-anak na ibon po, sir eh. So more or less, how many pairs? Yung nakasala ko ngayon, sir, siguro mga nasa 60 pairs. Kasi 4 na club yung liliparan ko ngayon eh. Ano po yung mga clubs na yun? PFA, BBCM, NHPC, nagbalik ulit ako NHPC, tsaka PFC. Ano yung mga PHA tapos? BBCM, NHPC, BBCM. and tsaka yung PFC po. Yung mga club ko ngayon, kaya dumami ipon. Pero di ba may love ka rin sa Silang, Cavite? Yes, so kasi nagpapagawa ako ng bahay doon sa may Silang, boundary ng Silang tsaka Tagaytay yun eh. May Camellia, likod ng Camellia. Saan kita sila? Buho, sir. Bago mag-bypass, boundary na ng Tagaytay and nagagawa ko ng bahay. Siyempre, umuwi ako doon. Sabi ko, nalulungkot ka wala. Sabi ko, dala nga ako ng ibon. Actually, quarters ng mga boys, gigibayin na sana. Huwag nyo gibayin. Sabi ko, huwag nyo gibayin. Gagawin ko kulungan. Ginawa kong kulungan. Nagdala ka ng mga ibon doon. So, for breeders? For flyers. Flyer, mga young birds. Para pag umuwi ako doon, meron naawagan, meron ako napapaikot. Then, Ikakarera? yes sir, naikarera ko nung nakaraan. Pwede doon? No, hindi. Doon sa BBCM din. May BBCM Cavite rin din, sir. Cavite, yes. Actually, wala na akong balak ilipad yun nung nakaraan. Tapos sakto nung January, sabi, may bagong coordinator dito ng malapit. Siguro mga 5 training lang bago mag-first grade. Sige, laban natin. Kapag graduate ko pa, 2 Tacloban. Oo. And inuwi mo na siya for years na. Yes, pinauwi ng Lokman. Sabi niya, kuya, uwi mo yung ibon doon na umuwi ng Tacloban. Nung tinrace ko yung ibon, same line ni Biyaya. Okay. Both parents, magkakapatid din. So yung nanalo mo sa BBCM, ang pinangalan mong Biyaya? Yes, Biyaya ang pinangalan ko. Bless eh. Talagang... Kumbaga si Solo, si Koto, ngayon si Biyaya. Biyaya, kasi Aura. Marami na rin ako kasing naging winner na... Yung talagang sa winner, pinapangalanan ko lang talaga yung tumatatak eh. Parang ganun eh. Pagka iba, meron ako mga ibang mga overall din, pero hindi ko naman napapangalanan. So sila, mga ilan ibon na
15 to 18, gano'n lang. Opo. Parang tanggal kati lang, sir. Pag umuwi ako doon, medyo Ganda na, sir. Friday minsan ng hapon, uwi na ako, uwi ko Sunday na. Kasi may bahay din ako doon sa may Camellia. Then, may nabili akong lote sa likod ng Camellia. Yun yung nagpapatayo ako ng bahay. Doon din ako maglalagay ng lot na malaki. Maganda ang klima kasi doon, sir. Yes. Meron din, kwento ngayon nasa sila. Yes, sir. Walang gamot, sir, yung ibon doon. Ang nag-aalaga ng ibon doon, yung construction worker ko doon. Wala talagang gamot. Talagang totally wala. Kumbaga pakain, ano lang. Pakain, tubig. Sabi ko minsan nag-ano sabi ko. Ay, lipat. Open up lang, sir. Yung ibon nag-graduate, walang toss. Hindi na-road training. Walang road training. Wala, sir. Derby na kaagad. 5 training sa karga sa truck, Yes. then derby. Lumabas ng Tacloban, 2. Pero ilan yung niload niya? 3 sa Tacloban, 2 yung uwi. Ganda ng percentage. Sabi ko, talagang nasa line na rin talaga. Linyada na Ako din talaga. yung mga Yes. Kahit ako. Kahit walang maintenance, no? Talagang uuwi at At saka makikita mo sa pamilya ng ibon, every year makikita mo sino yung magpe-perform sa iyo. Same, sila na lang. Kaya, bakit ka pa mag-ano na Yes, iba? Sila na lang din. Kaya mostly, yun lang talagang minintain ko, yung bloodline ko lang na yun. Which is winning line naman kasi talaga para sa akin. Kahit sa club na nanalo eh. Yes. Kumbaga, ito sir, kukunin ko na rin yung chance ko na magpasalamat din kay Gonzalo Garcia kasi yung na-organize ko po yung Pigeon Auction Philippines, yung auction for Acos po natin, talagang nagbibigay siya sa amin ng ibon na pinapa-auction namin. Sobrang kaya nakikita ko sobrang blessed ni Gonzalo kasi yung ang laki ng puso niya sa pagtulong, lalo na pagka ang beneficiary namin bata, ay talagang bigay ka agad si boss. Para at least yung natutulungan namin for transparency, pinapakita namin talagang Natuwa nga ako ka-araw nun eh. Sabi niya gano'n eh. Ron to, donate ko. 8 place to ng OLR. Sabi niya, sir, 8 place. Sige, sabi ko, okay lang. Sabi ko, 8 place ng OLR sa Mount C. Yes. Sabi niya, donate ko to. Sabi ko, okay lang. Sabi nila kanya. May return naman. Diba? Yes, in return naman. Ganda raw. Ganun lang naman talaga sa pag-iibon, sir. Ano lang eh. Kung ano yung binigay mo, darating din naman. Yes, tama po. Doon po ako naniniwala. Sa good vibes lang. Good vibes. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa Totoo pigeon po industry. yan. Kumbaga, kung gumawa ka ng kalokohan sa Mabigat pigeon industry, mabigat sa loob yun. Mabigat Saka hindi ka mananalo. Mabigat kasi sa loob. Kaya, sabi ko sa nila, iwasan yung kalokohan. Yes, Mabigat sa loob yun eh. Continuous. Nararamdaman ng ibon mo yan talaga. eh. Siguro, itong amo ko to, loko to, di ba? Nararamdaman yun. Yes, Kaya kailangan good vibes lang palagi. So, ayun pala ang sikreto ni Gonzalo Garcia. Pero po, totoo po yun. Kasi, ako po, halimbawa pag mga derby race na, kailangan mo magbigay something sa mga nangangailangan. Tapos, after the race, ang ganda ng resulta. Para ayun na yung nagiging ko rin siya. Kahit hindi mo mararamdaman na, halimbawa, hindi mo minsan, magugulat ka lang, may nagko-congratulate ka, ay pala nananalo ko lang sa all, may mga ganun po. So, thankful naman din po at paano. Yung mga lighting ni Boss Ali sa akin, kumikilos naman din, kahit mga 1/4, talaga pag binangga mo siya dito sa Golden Pearl yung po na galing po sa inyo, kumikilos din. Kaso nga lang, ang nangyayari po, first lap, second lap, kasi umuumos na. Pagdating ng third lap, na-smash na, paubos na rin yung ibon. Kaya, kahit pa paano. Kaya ako ayoko nang mabilis talaga ng ibon eh. Talagang gusto ko mabilis na ibon, mabilis sa dulo. Kaya nga po ini-infuse ko yung line nyo kasi kilala ko po kayo pagdating ng dulo, talagang hindi kayo nasa zero. Ayoko talaga na mabilis yung sabihin mo nakikipagkarera ng mga first 2 laps. Gusto ko first 2, 3, dating lang. Lipat pogi, kumbaga. Uwi lang. Umusin mo na yung... Pag magkasumada mag-pick. Yes, tama, sir. Naiwanan ka na sa Iwanan ko. Kaso mostly kasi boss, kapag kayo nasa Allard, kasi hindi mo naman malalaman kung nasa peak na siya dahil hindi ka naman totally nag-aalaga ng ibon doon eh. Kaya, sa mga organizer. Kaya ako hindi ako nag-fundraise. Pagdulo talaga boss. Kasi, Allard meron ako ngayon, nag-entry ako ngayon sa Caligre, sir. Last year, nasaraduhan ako eh. Ang bilis Ngayon, inagahan ko talaga. Sabi ko, gusto kong mag-entry. Makapag-entry man lang, makasubok. Yes. Makasakali. Ang bilis na magsara. Ang dami na. Grabe, sir. Sobrang talagang kung makikita niyo yung pila, napakadami. Talagang sobrang rin. Talagang maganda naman kasi yung
11 lang, sir. Okay na yun. Mas marami, sir, magandang tsansa. Yes. Uh, Pero so far, wala pa namang casual. wala pang tawag eh. Huwag mo na yung team tumawag. Tsaka wala na ako ipapalit. Okay, pinalit yata. Kasi hindi naman nawawala totally. Sa mga all-R naman talaga, hindi mo naman masasabi na 100% is in good condition. Siyempre, may iba't ibang loft siya. Tapos, hindi mo naman din alam kung okay ba yung breed mo. Kasi minsan yung mga nasa abroad, pinapa-breed lang nila sa mga katulor or something na hindi marunong. Basta may ma-submit lang. And then, syempre, pagka, lalo pa ang na-observe namin, pag sobrang bata, nabubuli. Yes. Kaya kailangan talaga i-separate mo siya para yung magkakasing age na mag-survive. Kasi pag sinama mo siya sa matatanda at nabuli, wala na ayaw kumain. Maganda rin kasi sumali na kaya ako rin purpose ko sumali ngayon para makita ko ano yung klase ng Yes. competition. Yes. Para at least next time, ma-adjust mo kung ano kailangan mong gawin dun sa ibon na i-entry mo. Doon mo mag-gauge eh. Kahit sa atin, sa ganun, ano lang eh, pag-aaralan mo tulad sa PHA. Naku, sabi ko, pag sumabay ka sa bilis ng mga ibon sa PHA, madudurog ka talaga. Ang tutuli ng ibon sa PHA. Kaya nga, Compared to other clubs. yes, sir. Iba eh. Iba talaga tuli ng ibon ng... Kaya si Galo, last year, nag-first naglaro niya, sabi niya, grabe pala ibon dito sa PHA. Naku, sabi ko, si Galo, si Ethan Ryle, yung kay partner Gerson Clemente, yung Sir Gerson. yung nanalo rin ng Young Bird last itong South sa atin, 5th overall ata sila. Kasi mostly gamit nila, ibon ko rin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka sumabay sa bilis nila. Pag sumabay ka sa bilis nila, madudurog ka. Mga boss, grabe ang tuli ng ibon dito. Pati Sabi niya, kala namin, mabilis na kami. Pagdating daw, second page. Totoo yan, sir. Totoo. Talagang, kahit ako, ramdam ko yung bilis ng ibon talaga. Iba yung competition sa PHA. Yung mabilis mo sa ibang club, pagdating sa PHA, second, third page ka. Kasi sabay ang bitaw, makita mo yung naunang team. Yes, sir. At saka mostly ang player natin sa PHA talaga mostly speedbird ang mga gamit eh. Talagang nagbabakbakan talaga agad eh. Talagang yun lang, pag sumabay ka sa kanila, mauubos ka agad. Kaya lipat pogi lang talaga. Pogi lang. Pero boss, since na nag-all-R ka na, in the future ba, mag-international all-R ka na rin po ba? Wala akong materialis pang OLR International. Yung sinasabi ko kay Mike, sabi ko, niano rin ako ni Mike Alcantara na mag-entry. Sabi ko, Mike, wala akong ibon pang OLR na international. Sabi ko, ang ibon na gagamitin mo dapat dyan, yung mga ibon na nanalo rin dyan. Kaya sabi ko, tama yung ginagawa ni Mike. Bumibili siya ng ibon, ng mga nananalo doon, yun ang gagamitin mo. Tama yun. May tsansa. Pero yung ibon natin dito, tingin ko... Superset ang labanan kasi natin. Oo hindi tayo nasanay nung talagang mabibilis ang laban eh. Kaya nga kay Boss Ace Pigeon eh. Dahil Yes. siya yung line ng ibon natin dito, Yes. pang superset. Doon tayo namulat eh. Sa Yes. labanan ng superset eh. Which is hindi naman ganun ang laban nila eh. Yes. Diba, kailangan doon, mabilis talaga eh. Kaya sabi ko, siguro pag meron na ako ng mga ibon na pang OLR, that's the Ace time. video nila, top 20 eh. Yes. Papasok ka every race ng top 20. Yes. Hindi ka pumasok. Out agad. Kaya yung talagang parang style yung sa atin, superset style. Yun. Hindi lang superset, kaya lang Mabilis pa. Siguro, pag nakakakwento. Doon ang bilib sa kanila, yung mga may pangalan like si Kupan. Yes po. Hindi sila gumagawa ng una eh. Final race, sila. Sila Ulo, na. si Ulo. Ulo. Talagang kapisado na nila, sir. Ilang taon na sila naglalaro ng OLR? Na yung ibon nila. Kahit si Ganus, di ba? Na-adapt na nung ibon nila yung competition nung OLR. Parang dito rin sa atin. Ganun din. Kaya nga sabi ko, kailangan maramdaman mo muna yung competition para masabi mo, tsaka ka mananalo. That's the time, adjust mo kung ano yung kailangan mong gawin sa ibon mo, o ano kailangan ipasok mo, para may chance ka na manalo. Hindi naman pwede, pagpasok mo, manalo agad eh. At suntok sa buwan yan eh. Di ba? Yes. Sa all-air dito sa atin kay John Alegre, pag final race, pumunta ka, saya. Oo, nakita ko. Hindi ko nakapunta dahil wala akong entry last year. Nasaroon ako ng, ng entry. Ngayon, make sure. Sabi ko, aga ko nagpadala. Pero sir, ayun. So, napag-usapan na natin yung breeding po ninyo, yung mga line.
With regards with the trainings, paano po si Boss Saldi Garcia mag-training ng mga ibon? Sumasakay ako ng truck. Truck training. Regular start ng training, sumasakay na po ako. Road training. Yes po, ang road training ko, nag-start ako once 2 weeks before mag-first race, nag-start na ako ng road training. So prior to club training, di ka nag-train. Di ka nag-road training. Ay, hindi pa po. Basta sakay lang ako sa truck. Sakay lang. Ay, Pero bago ako sumakay po sa truck, siguro I'll make sure na makapag-toss ako ng at least 4 times ng mga 30, 40 kilometers. Yun lang, okay na yun. Tapos sakay na ako sa truck. Then, bago mag-first lap, or 2 weeks bago mag-first lap, nagtotos na ako ng mga 40, 50 kilometers lang. Hindi ako lumalayo. Hindi matulog ng una. Hindi ako lumalayo. 40, 50. Tuloy, kabuyaw lang ako eh. Petron, pinakamalayo ko minsan, pag medyo sinisipag magmaneho, balete, yun na lang. Hanggang doon lang ako. Ang toss, pagka race na, first race na, ang toss ko is Tuesday. And After the first race. Yes po, Tuesday nagtotos na ako. Kabuyaw lang, mga 30, 40 kilometers. Then, susunod na toss ko doon is Thursday. Monday, total rest. Wala po. Pahinga lang talaga yun. Nakapahinga, paligo, total rest. Wala po. Wala po. Kaya yun yung parang nila, makabawi muna ng lakas nila. So pag uwi ng ibon mo on that day, let's say Sunday, naka-dark room sila? O? No, same lang din. Kung ano yung room nila. Andun naman. Actually, mamamahinga na lang talaga gagawin nila, sir eh. Hindi na kaya makipag-away ng mga yan eh. Talagang nandun na sila sa bird sila. Saka boss, yung nag-lock beast daw sa kanya, pagka pumasok ka ng loft niya, rest ko eh. Di ka mababasa ng pahang. Sabi ko, ano sekreto mo dito, boss? Talaga, yes, true and true. True and true. Ang ventilation niya, ganda ng ventilation. Tapos sabi ko, kaya pala cold vision eh. Talagang yung madilim, kapag niya, talagang meron akong lover na ginagamit, yung kawayan, sir, yung nabibili na narorolyo. Yun, pag gusto kong, diba, sobrang lakas ng hangin, binababa naman yun, sir. Para at least ma-diffuse mo na konti yung hangin. Lalo na sa gabi. Yes, sir. Pag nabubugbog ng hangin sa gabi, hindi makakapahinga yun. Hindi nakakapahinga. Full ventilation. Tapos sa gabi, yes. hindi makatulog ng mga... Hindi makatulog yun. Yung salpak na hangin, kawawa yung ibon doon. So, nagda-darkening system po ba kayo, boss? Hindi. Ano lang, control sa hangin. Control lang sa hangin. Yun lang. Masisi mo, cutting mo lang. Feathering ka? Feathering. Sa North po, hindi kami Sakto lang. Hindi. Katwiran to sa North. Muuwi sa North kahit na siya mapakpak. Nananalo pa eh. Sa South talaga yun doon medyo kailangan buo eh. Pero yung si Aura nga, sabi ko nga sa'yo, nung pinauwi ko ng Tacloban, pampito lang ang laglag eh. Pampito? July 28. So 7 months? July 28 nung napisa. Kaya nga old ban lang nailagay ko, commercial ban eh. Sayang. Siya pa yung natira na matibay. Kaya lang talaga, bloodline pa rin kasi. Pero bilib ako sa inyo, boss, kilala niyo lahat ng ibon niyo pagdating sa numbers eh. Sayang na lang pagiging accountant natin pag hindi mo nakakabisado yun. Kaya sabi ko, halali mo to si 7902. Sabi ganyan. Sayang na lang yung pagiging accountant pag hindi ko sa dami ng numerong ginagawa ko. Iilang piraso lang yung numero ng ibon, hindi ko pa makabisado. Ako mahina sa memory ng numbers. Si Sir Victor, galing. Victor Liv. Louis Chiu, Victor Liv, Johnny Mo. Galing nila. Tandaan nila. Sa kilala nila ibon nila. Henry Tan. Yeah. Si Sir Henry, pagka nag-uusap kami sa club dyan, talagang yung numero pa ng mga unang-unang kinuha namin sa kanya. Numero na mga kalapati ko. Pero ang bilid. Ako, wala. That's why I give names sa kalapati ko. Even Koi ko, puro pangalan lang. Hindi ko maisap which Koi. So, lahat yan may pangalan. Even may sugar glider, lahat meron. Pangalan lang sa akin. Para mabilis tandaan. Kapag sa inyo yung pangalan nyo, numbers. Pero yung mga lately na binibigyan kong pangalan, yung mga exceptional winner and breeder ko talaga. Yun lang binibigyan ko ng pangalan. Kaya pag-isip eh. Yes, oo. Ako naman, palagi pag may nakita magandang pangalan, may isang folder ko. May sulat ka na agad. Nalagay mo na sa cellphone at lilipat ko. So, pag bigyan ng pangalan, yan. Sir, matyaga ng pangalan. Ganda pa ng mga pangalan ng ibon niya. And then with regards, kompleto na po ba kayo na yung kamusta naman po yung North and South
Oh, okay. Na PHA. Okay na yung North ko. Lumilipat na. Ranging Ilan na. North mo? 40 lang sir eh. Nawala ngayon sa 39 na lang eh. PHA ilan? 39 sir. Okay na lang. Nawala, nag-overfly na isa. Isa. 40 yun eh. South po, ilan po ang Ang South? South ko, bali 60. 60. Pero mayroon pa ako sinasaksak hanggang ngayon. Okay. South North marami tayo. Marami. Mahirap ng konti doon. Mahirap ang laban. At least mga 50 maganda na dyan sa mga 50 to 60 siguro. Pero so far, boss, ang mostly na interview natin, talagang ang boss talaga ng ibon nila, South. South, South ang talaga. PHA is South Flyer talaga. Ang PHA kasi sa South, challenging. Yes. 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 Kahit ako, mas paborito ko talaga South. Kasi may mahilig ako sa challenge eh. Kumbaga talagang yung excitement ba nung nakita mo yung darating ng ibon ng malayo. That's something eh. Di ba? Yes, yes. Hindi mo maipaliwanag eh. Ano Totoo. to? Madali. Oo. Madali ang karera sa Madali ang North. Ang kalaban lang naman natin sa North yung weather. Yes, yes. Ang kalaban mo sa South, lambat. Ay, hindi sir. Tawid dagat na tayo ngayon, sir. tawid Medyo dagat. minimize na ng konti yung lambat. Medyo mahirapan na sila Alam mo ngayon. yung meeting namin sa PHA, unang decision, ayaw nilang pumayag. Yes, sir. After 2 months, nag-meet ulit, lahat gusto na. Gusto na. I Ano think talong sa votation una eh, yung the island. Masakit kasi sir sa loob na yung makikita mo yung ibon mo. Contender, Nakapost. tapos nakapos. Oh. Alam pa nila yung speed ng ibon. Alam din yung kung Ilang ilang points. puntos. Yes, yes po. Kaya sabi ko, okay na yung tawid na alam mo hindi nakauwi. Baka nalunod or what of something. Pero okay lang, mas tanggap mo eh. Pero kaysa yung gano'n na hindi nabigyan ng magandang Hindi laban parehas yung sa ibon. laban. Yes, yes, sir. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.